Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya. Ang gawain ng ating Panginoon ay hindi nagtatapos kahit anuman ang problema na dumarating sa ating buhay, maging pandemic o ang tinatawag na COVID-19. Hindi ito makatigil sa gawain ng ating Panginoon na kung saan ito ay kumakalat kahit saan man ang dako ng mundo. Kahit ang mga tao na nasa kabundukan ay maaaring mapaabutan ng mabuting pabalita sapagkat mahal sila ng ating Panginoon. Kaya ang mga kabataan ang siyang nagpapagamit sa ating Panginoon na siyang nagdadala ng mabuting pabalita sa mga lugar na hindi pa nakakilala ng ating Panginoong Jesus. Si Ate Ami at ang kanyang asawa at mga anak ay naabutan namin na kung saan sila ay uhaw at gutom sa salita ng ating Panginoon. Kahit na ang mundo ngayon ay natatakot sa pandemic na COVID-19, ngunit ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi nahahadlangan. Kaya mga kaibigan, tunghayan po natin ang mga magaganap at nagaganap sa ating sanlibutan na kung saan ang salita ng ating Panginoon ay dapat hindi baliwalain, kundi ito ay ituro, ipangaral sa mga taong hindi pa nakakaalam nito. Ang buhay sa probinsya, lalong-lalo na sa kabundukan, ay payak at payapa, na kung saan ang mga kabataan ay mapayapa silang naglalaro, masayang-masaya sila nakasama ang kanilang mga kapwa kabataan. Kahit sa lugar, kahit saan mang panig ng mundo, ang mabuting pabalita ng ating Panginoon ay dapat nating ibahagi. Kagaya sa mga tao sa lugar na ito na kung saan sila ay nasa labas ng Robina. Sila po ay nagkatipon-tipon sa isang tahanan at gusto nilang makilala pa ang ating Panginoon Hesus sa pamagitan ng pag-aaral sa kanyang banal na salita sa Biblia. Anumang grupo ng pananampalataya at relihiyon, sila po ay nagkakaisa na nananalangin at nagbabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Bago nila sinimulan ang kanilang pag-aaral, sila po muna ay nagkaroon ng pag-aaral ng mga awit, mga awiting makalangit na kung saan ang kanilang mga puso ang siyang inihanda para sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang puso natin ay kailangang isuko natin sa ating mahal na Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, upang ang kanyang mga salita ay mananahan dito. Ang pangangaral sa labas ng Robina ay pinangunahan ng dalawang mga batang pastor na kung saan sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon sa distritong ito, na pinangunahan ni Pastor Ronel bilang district pastor at si Pastor Orlan, isang batang manggagawa. Ang dalawang manggagawang ito ay maraming mga tao na nailapit sa panahan ng ating mahal na Panginoon, na kung saan ang mga taong uhaw at gutom sa kanyang mga salita ay kanilang tinuturuan na kung saan mabago ang kanilang pamumuhay at maisinto ito sa espiritual na buhay, na kung saan magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat isa na tumatanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Diyos at personal na tagapagligtas. Mataman silang nag-aaral sa mga salita ng ating Panginoon at walang oras o panahon man ang kanilang sinasayang, kundi magbasa at mag-aral sa salita ng ating Panginoon sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, kahit saan ka man, kahit saang lugar ka man naroon, huwag mong sayangin ang iyong oras at panahon na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Ang grupo ng mga kababaihan na nakisangkot sa banal na gawain, ito'y pinangunahan ni Ma'am Janet na asawa ng district pastor, kasama din si Ma'am Leah at si Sister Lodlot. Sa kanila pong paglilingkod, wala po silang hinahangad na kapalit, kundi makita lamang ang mga bunga ng kanilang pagpapagal para po sa ating mahal na Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, ang atin pong paglilingkod sa ating Panginoon na ipinaabot ang mabuting pabalita sa mga tao ay hindi ito mauwi sa wala, kundi ito po ay magkaroon ng bunga na kung saan makita natin na ang mga tao nakarinig ng kanyang salita ay tatanggap sa kanya sa pamagitan ng
Santos na bautismo o Balang binyag. araw ay naging leader ng iglesia. Kami ngayon bilang ministro Ebanghelyo. Sila po yung aming binabautismuhan sa pangalang Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang sangkalangitan ay nagdadala na nakita na ang mga anak ng Diyos ay nagpabinyag at tumanggap sa Kanya. So kahit isang kaluluwa lamang ang tatanggap sa Panginoon, ang mga anghel sa langit ay nagsiawitan at malaki ang kanilang katuwaan ng isang makasalanang tao ay nagbalik loob at tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo o binyag. Mga kaibigan, kung ikaw ay hindi pa tumanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng binyag, tanggapin mo po ang ating Panginoon na bilang Diyos at personal na tagapagligtas ng iyong buhay, at ikaw ay mapabilang sa kanyang pamilya, at ang lahat ng mga anghel sa langit ay magagalak, matutuwa at nagsiawitan dahil sa iyo at dahil sa ibang mga makasalanan na tumanggap sa ating Maraming Panginoon. mga anghel sa langit na bayan ay napakasaya sapagkat ngayon pong hapong ito ay aming pong bibinyagan ang inyong pong mga lingkod na tumugon sa inyong pong banal na salita. Ngunit higit sa lahat, mas masaya po kayo dakilang Diyos. Mas naligaya po kayo at ang buong sangkalakitan ay nagkakatuwaan. Ganun din po ang bawat isa sa amin. Panginoon, sa oras na ito, aming pong pakiusap ng mga pangalan ng mga kabataan ito ay may tala sa aklat ng buhay upang magkaganon kapag kayo po ay nahayag sa lapag ng mga langit ay sila ay sasalubong sa iyo at ipagkakaloob mo ang buhay na walang hanggan para sa kanila. Kaya ngayon ay amin pong itinataas ang amin pong mga kamay, kanina niyo pong mga lingkod at amin po silang binibinyagan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Po ng pagtatagumpay ang iyo pong paghahayag ng iyo pong banal na salita sa lugar na ito. Dakilang Diyos, sa oras na ito ay narito po ang inyo pong mga anak na kung saan dakilang Diyos, nalaman mo rin at alam mo rin kung ano po ang kanilang mga naging nakaraan. Subalit Panginoon, walang imposible sa inyo pong biyaya, sa inyo pong kapangyarihan na inyo pong palalambutin ang puso nila sapagkat sila Panginoon ay handang tumanggap ng iyo pong banal na salita. Panginoon, special ho namin dinadalangin ang inyo pong mga anak na ito na nawa lagi mo pong alalahanin sila, alalalayan sila, at patuloy mo po silang gagamitin na hindi lamang sa ngayon ay natatapos ang kanilang pakikinig kundi bagkos sila din ay gagamitin mo upang ihayag ang iyong pong pabalita sa lahat ng kanilang mga kakilala, sa kanilang mga kaibigan na mayroong Kristo na darating. Kaya nga sa oras na ito, dakilang Diyos, kami na inyo pong mga lingkod ay amin pong itinataas ang amin pong mga kamay at amin pong binibinyagan ng mga lalaki at mga babaeng ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbibinyag na inyong pong banal na inutos sa bawat isa sa amin ay narito po ang 21 mga lalaki at mga babae. Ngayon po ay amin na po silang mga bagong mga kaibigan, mga bagong kapananampalataya na naghihintay sa malapit po namin pagdating. O dakilan ko, samantalang amin po pinataas, kaya amin po pinapakiusap na samantalang sa pagtasunang ang aming mga kamay, kaya amin po pinakiusapan ngayon na inyo pong buksan ang tungawan ng langit at puso ang inyo pong pagpapalag sa mga lalaki at mga babae ito at inyo pong patuloy na palakasin sila lalong-lalo na sa kanilang panibagong buhay, panibagong karanasan bilang mga
Salamat naman marami. Salamat sa inyo pong kabutihan. Ito po ang aming samot na namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaya po natin talaga. Yung mga nagpos, Isa kong kapusan sa iba, sa pagkakalaman